Ay, sir, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Webes, ay inibig kita. Biyernes, ay maganda yung biyernes eh. Ay puno ng pagmamahal. Mga puso natin ay sadya. Ay, kabisado nyo ha. Kagawitan, Sabado, anong nangyari? Ay biglang nagkatampuhan. Pagsapit ng linggo, diliw ako o kay bilis ng... Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po ganon. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos ay permanent. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nananatili po niya tayong mahal noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Amen. Permanent po ang pag-ibig ng Diyos. Nananatili po. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 35, sabi niya dyan, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Sabi niya dyan, in verse 39, neither height or depth nor anything else in all creation will be separate us from the love of God. That is in Christ Jesus our Lord. Sabi nga po, nothing can separate us from the love of God. Amen? Wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa totoo nga po, di ba? In fact, kaya nga po tayo tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya siya nagbumaba, nagkatawang tao, para po tayo ay magkaroon para tayo po ay hindi na mahiwalay muli sa ating Panginoon. Dahil nung pumasok ang kasalanan, nahiwalay ang tao. Tama? Di ba? Alam natin yan, pumasok ang kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Pero nung tinubos tayo ni Jesus, siya ay nagkatawang tao, namatay sa pusong Kalbaryo, muling nabuhay. Tayo po ay nagkaroon na muli ng pagkakataon na makapiling ng Diyos. Amen? Tayo po ay nagkaroon na ng muli. Hindi na tayo kayang ihiwalay ni naman sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, ano po yung una? Great love, boundless, permanent. Yung pang-apat po is unconditional. Ang pag-ibig po ng Diyos ay unconditional. Amen? Walang patakaran, walang kondisyon. Yung tao kadalasan may kondisyon pag umibig. Gaya na ng sinabi ko kanina, may kondisyon na yun. Mamahalin lang kita kapag may ganun may word na ganun. Ituturing kitang pamilya kapag, di ba, sa Eros, sa Storge, ituturing kitang kaibigan kapag may mga ganun. Di ba? Pero ang pag-ibig po sa atin ng Diyos ay unconditional. Naalala niyo si Job? Di ba si Job? Kasama niya yung kanyang asawa sa sagana. Pero nung time na si Job ay dumanas ng pagsubok, nawala yung lahat ng kanyang ari-arian, na namatay yung kanilang mga anak. Anong sabi ng asawa ni Job? Sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Imaginin mo yon, di ba? Kasama mo sa hirap at ginhawa. Ay, hindi sa hirap Kasama mo sa ginhawa, kasama mo sa kayamanan. Pero nung nandun ka sa season na yon, na ikaw ay nasa kapighatian, sasabihin sa iyo yung alam mo yung taong makakasama mo. Till death do us part, di ba? To love and cherish. Di ba? Bandang uli sasabihin sa iyo, sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Di ba? Napakasakit nun para kay Job. Amen? Pero ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we still sinner, Christ died for us. Kailan po namatay si Jesus? Para sa iyo at sa akin. Kailan po? Nung tinanggap na po ba natin si Jesus, doon po ba siya namatay? Nung tayo po ba ay na-born again na, doon po ba namatay si Jesus? Kailan po? Nung hindi pa natin siya pinapansin. Nung tayo ay nabubuhay pa sa kasalanan. Nung tayo ay mas pinili pa natin ang mga makamundong gawain. Amen? Nung tayo po ay nabubuhay pa sa bisyo, nabubuhay sa lahat ng uri ng kasalanan, Christ died for us. Inibig na niya tayo nung hindi pa tayo kaibig-ibig. Amen? Kaya mamaya aawit tayo, sabi nung awit, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Imagine niyo po yun. Napakaganda nung impact sa akin nung word po na yun, nung lyrics po na yun. Sabi ko nga, kung gusto nating ma-appreciate yung bawat song,
ilagay mo yung sarili mo dun sa kumanta ng awit na yun. Isipin mo na ikaw yung nag-compose ng awit na yun. Sabi nung, para sabihin nung umawit na yun, nung nag-compose ng awit na yun, kung gaano kalahin yung pagmamahal niya sa Lord, para sabihin niya, Panginoon, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Amen? Tanong po sa atin ngayong gabing ito, bago tayo magtapos, kung nung araw na hindi pa tayo ligtas, nung time na hindi pa natin kilala ang Diyos, kung nung araw na tayo ay nabubuhay pa sa mga mundong gawain, kung nung mga panahon na yung every Sunday natin, hindi pa natin nilalaan sa ating Panginoon. Nung every Sunday natin, mas pinili pa natin nandun sa yugyugan. Mas pinili pa natin nandun sa mga mundong gawain. Ay inibig na tayo ng Diyos. How much more pa kaya ngayon? Na mas lalo tayong nagsisikap. Hindi man natin sinasabi na tayo ay banal, na tayo ay hindi na makasalanan, na tayo ay hindi na nagkakasala. Pero kahit pa paano nagsisikap na tayo na lumakad sa kabanalan ng Diyos. Nagsimula tayong ipagamit yung buhay natin sa Diyos. Nagsimula tayong mag-decide na mas lalo pang palalimin yung ating pagmamahal o yung ating relationship sa Lord. Or ginagawa na natin yung best natin para magkaroon tayo ng new life with God. Ngayon pa kaya tayo hindi lalong kamahal-mahal at kaibig-ibig sa Diyos. Amen. Ngayon pa kaya tayo hindi mas lalong mamahalin ng Diyos. Amen? At ang huling nature po ng Diyos, ang huling nature po ng pagmamahal sa atin ng Diyos, yung una, great love, boundless, permanent, ano yung susunod? Unconditional, and then yung last po is yung sacrificial love. Amen? Sabi po ng John chapter 15 verse 13, malapit na po ako matapos, sabi niya, greater love has no one than this, to lay down one friend's life for one's friend. Tanungin ko po kayo ngayong gabi nito, meron pa po bang mas higit sa ginawang sakripisyo ng Diyos? Kung iisipin mo po, sabi ko nga, ito yung season of love. Pag po ba pinag-usapan yung love, meron pa po bang mas higit pa sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin? Maraming istorya ng pagmamahalan. Nandiyan yung pagmamahalan ni Romeo and Juliet, ni Katniel, di ba? Or ano man, yung sino mang mga nagmamahalan. Pero wala na pong mas higit pa sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin. Amen? Pag pinag-usapan po yung sacrificial love, hindi ko po makakalimutan yung isang kwento bago tayo magtapos. Yung kwento ng isang hari. Yung isang hari siya ay meron siyang nasasakupan na isang lugar. Pero doon sa nasasakupan niyang lugar na yun, punong-puno ng kaguluhan. May mga nakawan, may mga patayan, punong-puno ng kasakiman yung lugar na yun. Isang araw nag-decide yung hari, sabi niya, kung sino man ang makakahuli ng kriminal dito sa aking lugar, bibigyan ko ng kaparusahan na siya ay babatuhin hanggang siya ay mamatay. Sabi ng hari. Kaya itong mga alipin, naghanap sila, nagbantay sila hanggang isang gabi, meron silang nahuli na isang kriminal. Dinala nila ito doon sa kanilang hari. Sabi nila, mahal na hari, meron po kaming nahuli na isang kriminal na nagnanakaw o gumagawa ng hindi maganda dito po sa inyong lugar. Sabi ng hari, kung gayon, katulad ng aking sinabi, kung sino yung mahuhuli, papatayin, babatuhin hanggang sa mamatay. Ngunit bago patayin itong kriminal na nahuli, tinignan ng hari kung sino yung dala-dala nilang kriminal. Nakita ng hari na yung dala-dala pala nila na yun pala yung kanyang nag-iisang anak. Sabi nitong hari na to, sandali lang. Sabi ng mga alipin, kung gano'n mahal na hari, babatuhin na po namin siya hanggang sa mamatay. Ginawa po nung hari, tumayo siya sa kanyang trono, sa kanyang kinaupuan. Hinubad niya yung kanyang balaban. Inalis niya yung kanyang korona na sumisimbolo ng pagiging hari niya. At ang sabi niya sa mga alipin na yan, palayain niyo yung aking anak. Ako na lamang ang batuhin ninyo hanggang sa mamatay.
Alam niyo po, ganun po yung ginawang pag-ibig sa atin ng Diyos. Tinanggal niya yung pagiging hari niya. Para saan? Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hinubad niya yung kanyang pagiging hari para tayo maligtas sa kapahamakan, sa kamatayan. Yun po yung sacrificial love na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ngayon pong gabing ito, ano po yung bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sabi nga po ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Pag tayo po na-receive natin yung pagmamahal ng Diyos, meron po tayong salvation. Marireceive po natin yung salvation. Marireceive po natin yung buhay na walang hanggan, yung kalayaan sa lahat ng kaparusahan ng kasalanan. Marireceive po natin ito. Magiging effective po ito kung ito po ay tatanggapin natin. Sa gabi po ito, sino po yung handang tanggapin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. Amen. Ano po yung pangalawa? Yung grace. At yung pangatlo po is yung blessing po sa atin ng Diyos. Kapag po tayo, bumalik tayo sa pag-ibig ng Diyos, mararanasan po natin yung grace ng Lord. At the same time, yung blessing po sa atin ng Diyos. Amen? Kaya po sa gabi nito, pwede ko po ba kayong ayayahang tumayo?